Hello mga katiko dyan, katiti. Good morning. Black tea. Time check tayo, 8:42 ng umaga. Araw ng Lunes, Marso 2 ba ngayon? Unang Lunes ng Marso. Kailan ba dapat inumin yung tea? May mga pag-aaral naman yan na pwede natin i-research. Yan, mga katiti. Maglagay ng time na dapat ay mag-relax, ipahinga ang katawang lupa na nanghihina sa lahat ng gawain. Sa realidad na buhay dito sa teres ng Reality House, sa reality camp ng Arabella Garden, magpahinga na gusto ko. Talagang enjoy ako lagi at hindi ko pagpapalit. Saan man ako pumunta, ang campsite na ito ang taging pagaling. Babalikan ko Arabella Garden sa Philippine Reality. Sa pagtanda ko, kapiling ang mahal kong asawa. Dito ang aming pahinga. sa teres ng Camp Reality, ang Arabella Garden at ang Philippine Reality ang aming kaagapay. Sa bawat hamon ng buhay, ang campsite na ito ang taging pabalik. Sa teres ng Camp Reality, ang Arabella Garden At ang Philippine Reality ang aming kagagapan. sa bawat hamon ng muda, ang campsite na ito ang taging Marami kasi ang nagtatanong kasi nga malimit ngayon yung vlog natin, yung content natin ay about sa tea at isa na rin to sa ginagawa kong pagdadalubhasa kasi gusto kong maging business ay tea house. Kapag ka nagretiro tayo, yun yung pupunta natin. Yun ang hilig natin, yun ang ginagawa natin. At nakikita ko yung mga benepisyo na nakukuha ng mga tao na mahilig sa tea. Kaya huli mat magaling, sana makahabol din. At yan, sinasama ko na rin sa mga vlog yung about sa benepisyo ng mga tea. Kasi maganda naman yung napupuntahan nito sa katawan natin, maganda yung nagiging resulta. At ayun nga sa pag-aaral, yung mga bansa tulad ng Japan na mahilig sa tea, maraming mga umaabot sa edad na talagang matatanda. Hindi katulad dito sa atin sa Pilipinas na karamihan mga bata pa, natsuchugi na. At ang nakakatsugi ay sakit, lifestyle.
kasama sa mga lifestyle disease. Ako, dami kong sakit. Kasi kung ano-anong mga ginawa ko nung kabataan, ngayon, sumisingil. Kaya nga, humahabol ako eh. Ulimat magaling, sana makahabol pa rin. Anyway, may mga nagtatanong kasi sa akin kung kailan ba dapat inumin yung tea. May mga pag-aaral naman yan na pwede natin i-research. Yan, mga ka-tea. Ang iniinom ko ngayon ay Lipton Black Tea. Ang kanyang ngayon ay kanyang katawagan niya, ang kanyang nasusulat niyan ay live every moment. Yan. Love. Sana naman Lipton. Baka naman. Anyway, ito na yung ating anong oras magandang inumin ang tea. Research ko lang yan dito sa Google. Ayon sa Google, ang pinakamagandang oras para uminom ng tsa ay nakadepende sa uri nito. Totoo naman yan. Tataas ko lang pa ako. Sobrang sakit kasi nung rayuma ko. Talagang wala lang talaga dito espesyalista sa Mindoro. Kung meron lang sana, nag-research din ako kung magkano eh. Medyo madugo din talaga, mahal. Pero at least alam sana. Tsaka na-research ko din na yung RA, yung rheumatoid arthritis, pwede siyang maging member ng PWD kung may certification ka. Ang hirap kasi sa may ganitong karamdaman, ang hirap yung mga pila. Minsan nararanasan ko sa grocery. Ang haba ng pila, nakapamili na ako. Iniiwan ko na, hindi na ako nagbabayad. Sobrang hirap yung may ganito. Minsan may mga bayaran na mahahaba talaga ng pila. Hindi na ako tumutuloy. Kaya yun, minsan talaga online. Kahit nga yung mga tsa, di ba, yung mga tea, ino-online ko na lang. Unang-una, mas marami sa online. Pero ang isa doon, kung yun lang bibiling ko, hindi naman sa hindi naman talaga oras ng pag-grocery, ay lugi ako. Lugi ako sa paghihintay sa pila, haba ng pila. Bago ko ituloy to, mga ka-tea, ipapakita ko sa inyong pugad ng isang uri ng ibon, ng hanging bird. Tawag sa amin dito pusit. Ewan ko lang kung makikita natin yung pusit. Kasi mailap din yun eh. Yun yung kung halos parang kulay yellow na maliit lang, mahaba yung tuka na nakaganon. Mahaba. Maliit lang na ibon. Try natin na, pakita ko sa inyo bago ko ito dito. Ayan. Nasa gilid yung butas. Yun, nasa gilid. Yan, yung butas, nasa gilid. Nakahangin din yung nakalapit din yung kanyang pugad. Hanap tayo dito ng ibon, kung meron. May palipad-lipad din, may pumasok pa doon kanina eh. Hindi ako makita eh. Anyway, patuloy natin yung kwentuhan. Ayun, wala ako makita eh. May pumasok doon kanina eh. Nung nakaupo ako, kaya ako nasabing papakita ko sa inyo. Ang kanyang pugad, nakahanging din, nakasabit. Siguro, ang ibon na yon, kalimitan dumadapo, napapansin ko, nasabit din lang, nakasabit. Pero nadapo siya ng normal na dapo, pero malimit ko nakikita, nakasabit din lang, nakabitin siya. Baka kaya hanging bird. Nakahang siya. yung rayuma ko talaga iba. Hindi, hilaw yung tulog ko, may gumigising ako. Masakit siya. Masakit. Ito, lahat to. Ito. Ang rheumatoid talaga. Lamok ba to? Ang talaga, ang rheumatoid. Hindi, kakaiba siyang arthritis. At hindi ka kumain ng pinagbabawal.
ano, umaatake siya. Ang daming trigger. Minsan pag-usapan natin minsan. Kaya ako, kahit hindi pa ako nakakaano sa specialista, kahit yung doktor, yung general practitioner, ang tingin talaga rheumatoid. Kasi sabay-sabay sumasakit. Sabay-sabay. Ang ano kasi isang parte lang ang ng ibang arthritis. Ito sabay-sabay, kalibat kada ng aking kamay, braso, lahat sabay-sabay Mismo, daliri, kamay, braso, siko, paa, tuhod, yung ankle dito, ang ankle itong ganito. Ito, tuhod, saka sa hips. Umaano talaga. Sumasakit talaga. Yun nga. Yun na yung rheumatoid, pati yung backbone. Yun nga, isa pa, sumabay no, 'di ba, nung nakaraan, sumabay yung sikmura. Sobrang sakit. Part din pala 'yon, kasama talaga. Yan. Sabi nga, nakadepende yung yung pag-inom natin ng tea. Sa umaga, green and black tea para sa enerhiya pagkatapos kumain. Uulong o ginger tea para sa digestion. At gabi herbal, kumain ng para sa digestion. At gabi herbal, chamomile para sa relaxation yun. Yung umaga pwedeng uminom ka ng green tea o black tea para sa enerhiya pagkatapos kumain. Sa umaga, ano ba yun? Nalito din ako Umaga, green tea at black tea para sa enerhiya. Pagkatapos kumain, pwedeng inumin yun. O kaya naman, pwede din natin inumin kahit sa tanghali yung uulong o ginger tea para sa digestion. At gabi ay herbal at saka chamomile tea. Maraming klaseng herbal tea, di ba? Nandiyan na yung mga ang tawag dito, yung mga sambong, oregano tea, mga ganon. Yung tawag dito, yung mangustin tea, yan. Tsaka yung iba pa, madaming mga herbal tea. At ang isa ay yung chamomile tea, yan. Nakita niyo naman, binablog ko din yan, yung chamomile tea. Yan yung isa sa mga tea na nagpaparelax at nagbibigay ng antok kapag gusto mo matulog. Tapos ito nga, may babala, iwasan ang mataas sa caffeine na 3 oras bago matulog. Yan. Kapag ang tea ay naininom mo ay mataas at caffeine, kalimitan niya sa black tea. Iwasan at 3 oras bago matulog. Pagkakain mo, tirahin mo na. Kaso may isa din ako nabasa din, isang na-search din ako. Kagandahan daw mga 2 oras, 1 oras mahigit, 2 oras na matapos kang kumain sa kakauminom ng tea. Kasi para makuha mo yung mga benepisyo, mga vitamins sa taglay nito at iba pang mga pwedeng makatulong sa ating katulad nito, sabi nga doon sa green tea and black tea para sa enerhiya. Para makakuha ka ng energy. Ayun, dapat Ito, sa umaga 6 to 10 a.m. Green tea o black tea para magising ang diwa at pataasin ang metabolism, 'di ba? May din yan may mga tamang oras talaga yung pag-inom, hindi yung tira lang tayo ng tira. Minsan nakakasama. Mahirap yung tsaka yung dami nung iniinom natin. Dapat tapos yung uri din ng tea na dapat gawin natin, halimbawa acidic ka, taas talaga yung acid mo, ayaw mo mahinga yung pag-acid mo, iwasan mo yung yung mga black tea kasi taas nun sa caffeine. Magbibigay para din kape yan magbibigay yun ng irritation sa digestive system para mapataas yung acid.
Ito, tanghali, pagkatapos kumain, uulong o green tea, 15 minutes pagkatapos kumain upang makatulong sa pagtunaw sa pagkain at maiwasan ng acid reflux. Yun, sa tanghali pwede ka green tea. Yung mga green tea. Kaya ito, pinag-aaralan ko din itong mga ganitong uri. Para pagka nagkaroon ako ng tea house, may isa-suggest tayo sa ano. Siyempre, hindi natin mapapangunahan yung customer kung anong gusto. Pero siyempre, may mga customer na magtatanong, ano po yung magandang tea? Siyempre, sabihin natin, kung ano yung oras, halimbawa, tanghali, may isa-suggest natin yung green tea. O kaya ay yung mga ginger tea. Ito po yung advice na tea para sa oras na to. At least 15 minutes makakain. Mas maganda sana para makatulong ma-digest yung ating kinain. Madaling matunaw yung kinain natin. Sa hapon naman, light uulong o green tea para sa ganun din, sa hapon pwede din. Para sa enerhiya sa trabaho nang hindi sobra sa kape. At tanghali to, yung parang merienda sa tanghali. May merienda ka. Yan. Ito naman, nakaiba yung buong gabi. Ito yung gabi, Bago matulog, herbal tea tulad ng chamomile or peppermint para ma-relax. Yan. Kailangan na kasi nating matulog, mag-relax pagdating ng siyempre sa haba ng maghapon, ilang oras na maghapon na puro trabaho. Marami sa atin yung mga physical talaga yung trabaho. O kaya naman kahit hindi physical yung trabaho, yung mentally, masyadong malalim yung iniisip sa trabaho. Stressful yun eh. Minsan nga, mas stress yung kaysa doon sa magbuhat. Mas matindi yung pagod na tumatama sa kanya kapag nasa oras ng tapos na yung trabaho. Kailangan doon relaxation. Ang hirap kasi i-relax nun. Kaya yung ibang ginagawa na nakakasama ng kalusugan lalo. Kaya marami nagkakasakit. Isa ito sa magandang panuntunan sa buhay na relaxation talaga. Galing ka sa pagod, kailangan pahinga. At ito yung pahinga. Yung bigyan mo ng tamang pahinga yung katawan mo, yung tamang relaxation yung katawan mo. Tag ito natin ito yung kailangan ng katawan. Ito yung naka-design sa katawan natin. Hindi yung alak ang gagawin nating pahinga. Pero kalimitan yan ang ginagawa ng ating mga kababayan. Ang alam natin kapag sa inuman, relax. Kasi masaya tayo, nakikipagkwentuhan tayo. Masaya tayo. Kaya, na itatagong mabilisan. Ang epekto kasi ng alak sa katawan, dadayain yan yung katawan natin pagod. Ang gagawin niyan, iinom, mamamanhid. Pampamanhid. Pag namanhid yung katawan mo, tapos aantukin ka kasi nahihilo ka. Yun yung epekto na sa halip na ma-relax yung katawan mo, lalo siya magpapangsyon. At dahil may toxic, may kalaban, lalabanan niya yun. Yung toxic. Lalabanan niya yung toxic na pinasok natin sa katawan natin. Lalong hindi pagod na yung katawan natin, lalong hindi siya mamamahinga. Kaya marami ang bumibigay na internal organ katulad ng ating kidney, katulad ng ating lungs o liver. Yun yung nagiging problema. Katulad namin, ako, yung digestive system nagka-problema. Yun yung Tapos yan, yung rayuma, posible na pwede ding makuha sa mga kapabayaan na ginagawa natin sa ating katawan. Ito, may mga tip. Iwasan ng walang laman ang tiyan. Ang pag-inom ng matapang na tsa na walang laman ang tiyan ay maaaring magdulot ng hilo. Niraranasan ko minsan yan. Minsan kasi nung umpisa pa lang ako umiinom ng tsa, basta lang ako inom ng tsa, hindi ako nagre-research. Minsan, sa sobrang dami nung inom ko ng tsa, tapos matapang yung tsa, nakakapansin ako na parang umuuga ako.
Yung parang hilo ng anxiety. Temperature, gumamit ng mainit, hindi kumukulong tubig, 85 Celsius lang para sa green tea. Yun, hindi kailangan yung, pag ako yung nagpapainit ng tubig, yung, minsan lang talagang sobrang kumukulo. Ano pa ba, lumabas ako pag ano ko yun. Kaya hindi ko muna iniinom. Dapat kasi nasa 85 Celsius, yung Celsius lang, yung init ng ating tea. Meron ba nabibili na thermos na may thermometer? Kung meron na thermos na may thermometer, mas maganda yun. Makikita mo i-research ko din sa kung meron ganun, Pero iba talaga yung gusto ko. Basta may konsepto ako doon sa basta nasa tamang tamang init lang, mga kaibigan. Kahit doon sa init, kailangan tama. Hindi yung hindi yung banat lang ng banat. Try natin nga i-research yung mga kaibigan. Asan na? Try natin i-research yung sa kape, coffee. Yan. Yan. So, lang natin. Basahin lang natin yung sa coffee. Yung tamang oras, Pinakamagandang oras para uminom ng kape ay sa pagitan ng 9:30 AM hanggang 11:30 AM. Meron din. Paras din sa cha. Ito ngayon ko lang to na Ito ngayon sa tea, ilang beses ko na nabasa yun kasi nga gusto kong matuto talaga tungkol sa tea. Ano ba talaga yung tea? Bago kasi tayo mag-open ng business, kailangan natin kilala natin yung produkto na binebenta natin. Hindi yung nakita lang natin na baka gusto nila, bebenta na. Dapat kilala natin, dapat alam natin. Para pag tinanong tayo ng customer natin, may isasagot tayong tama. Yan. 3 o hanggang 4 na oras pagkatapos magising. Kala ko kumain. Magising. Ibig sabihin, tama din yung ginagawa naman ng tatanda kahit na wala kang kain. Pero yun nga lang, pagkagising-gising nila, wala pang 3 oras yun o 4 na oras bago magising. Kasi pagkagising nila, nagkakape na agad sila. Nagluluto na sila ng tubig tapos magkakape na sila. Tapos yung iba minsan, sa mga bisita, ngayon ko lang napansin to gising na kayo. Pagkagising nila, magkape na kayo, kasi nakahain na, bisita, nakahain na. Mag-almusal na kayo ng kape, magkakape na. Kinagisnan ko ng ganun hindi pala maganda yun. Kasi may oras talaga. 9:30 AM hanggang, ito nga nakalagay, sa pagitan na 9:30 AM to 11:30 AM. Nag-aagahan tayo, minsan, alas 6 ng umaga, alas 5:30, alas 4 pa nga ng umaga yung iba. Nagkakape na. Dapat pala 3 oras o hanggang 4 na oras pagkatapos magising. Sa mga oras na ito, mababa na ang oras ng cortisol, stress hormone. Okay. Kaya mas epektibo ang caffeine para sa enerhiya ng hindi nagdudulot ng kaba. Di ba nakaka-anxiety, yung para kabahan ka daw. Nakakakaba talaga yung yung kape. Ang dahilan kung bakit natin nakukuha yon sa maling timing ng pag-inom natin ng kape. Pag-usapan din natin to sa mga susunod mga kaibigan Ito, meron tayong project. Pag-usapan natin to. Maganda itong pag-usapan, magandang talakayin. Mga kaibigan, kita tayo sa susunod na video. Dito lang yan sa Philippine Reality. Bye-bye.